So yun guys, sabi dito, Pay Later application is under review. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, and for today's video, tuturo ko naman sa inyo kung paano i-activate ang Last Pay Later. So simulan natin. Para sa first step guys, open nyo lang muna yung inyong Lazada application. And then kapag na-open nyo na guys, make sure naka-sign in yung inyong account. And para sa sunod na step guys, tap nyo lang yung account. And then guys, kapag andito na kayo sa inyong account page, scroll down nyo lang and hanapin nyo guys itong Lazada Pay Later. So nito siya guys sa Lazada Wallet section. So tap nyo guys yung Lazada Pay Later. And then dito guys, lalabas yung tungkol sa Last Pay Later. So para ma-activate guys, tap nyo lang yung Activate Now. And then dito guys, mapupunta naman tayo sa verification. So kailangan nating mag-scan ang ating mga valid ID para ma-activate yung ating Last Pay Later. So dito guys, andito yung mga list ng mga ID na pwede nyong gamitin para ma-activate yung inyong Last Pay Later. Dito guys, mayroong passport, driver's license, UMID, PhilSys ID, postal ID, PRC, SSS, passport old version. So pili lang kayo guys ng ID na available sa inyo. So sa akin guys, gagamitin ko is yung passport. So tap ko guys itong passport. And then dito guys, kailangan naman nating i-scan yung ating valid ID. So gagawin nyo lang guys, tatapat nyo lang dito sa rectangle yung front ng inyong ID and hintayin nyo lang siyang mag-scan. And then dito guys, mag-take naman tayo ng selfie. So tap nyo yung take a selfie. Ayan guys, so blink kayo. And hintayin nyo lang siya mag-process. So dito guys, lalagay nyo naman yung inyong mobile number. So sa akin, nakalagay na yung mobile number ko. So hindi ko na siya kailangang ilagay. Kung gusto nyo namang ibang number yung gamitin nyo, tap nyo lang yung change. So bali guys, kailangan natin yung SMS code. So tap nyo guys yung get code. And then hintayin nyo lang guys dumating sa inbox nyo yung code ay bibigay ni Lazada. So ito guys, dumating na yung code ko. So kapag nilagay nyo na guys yung code, tap nyo na yung Activate Pay Later. And hintayin nyo lang mag-loading guys. And then dito guys, i-review nyo lang kung tama yung personal details na nanggaling sa ID nyo. Dito guys, kung walang middle name, lagay natin guys yung ating middle name. Kung wala naman kayong middle name guys, tap nyo yung I don't have a middle name. Scroll down nyo guys, check nyo kung tama yung na-scan sa ID nyo. So yan, kapag may mga kulang, ilalagay nyo lang guys. Halimbawa dito sa aking province, lagay nyo lang yung kung saan yung province nyo. And then dito guys sa marital status, lagay nyo lang kung single, married, or ano pa man. And then check nyo yung residential address nyo kung tama. So kung mali guys, itatama nyo lang siya. Then lagay nyo yung zip code nyo. And then yung email. So kapag na-review nyo na guys, and sure na natama yun na ilagay yung information, tap nyo na yung next. And then dito naman tayo sa personal information. So dito sa education certificate, tap nyo lang to. So lagay nyo lang dito guys kung ano yung tinapos nyo. Kung tapos kayo ng elementary, junior high school, vocational, or bachelor. So sa akin guys, bachelor. And then sa income source, tap nyo lang yan guys. Lagay nyo rito guys kung ano yung source of income ninyo. So sa akin guys, salary. And then yung inyong trabaho. So sa akin guys, private company employee o kayo empleyado sa isang kumpanya. Then lagay nyo lang dito guys yung company name nyo. And then kung ilang taon na kayo nagtatrabaho sa company nyo. Then lagay nyo yung monthly income nyo and yung inyong industry. So pili lang kayo dito guys kung anong industry yung pinagtatrabahuhan nyo. And then lalagay nyo rin guys kung sino yung emergency contact person ninyo. So sa akin lalagay ko yung misis ko. And then lalagay nyo rin yung kung anong number nila. And lalagay nyo guys kung anong relationship nyo doon sa emergency contact person nyo. So sa akin, spouse kasi asawa ko siya. And then tap nyo guys yung enable location service. And then dito guys, pwede nyo lagay yung SSS number nyo or team number nyo. Pero ito naman guys ay optional. So sa akin hindi ko na ito ilalagay. So tap nyo na yung submit details. And then dito guys, additional info, tap nyo lang yung set up pin. So guys, dito magsiset na tayo ng pin code. Sa akin guys, 6 letters yung nilagay ko. So kapag okay na, tap nyo na yung confirm pin. Then guys, nakapaglagay na ako ng pin. So yan, after nun guys, sasubmit na nila yung ating application and i-review nila ito. So hintayin lang natin guys matapos to. So yun guys, sabi dito, Pay Later application is under review. So yan guys, hintayin na lang natin ma-review nila sana yung ating application and check natin kung ma-approve tayo or hindi. So update lang guys, after a few minutes na mag-submit tayo ng application para sa ating Last Pay Later, ang good news is na-approve na agad yung application natin. So
ito guys yung email sa akin ng Lazada. Sabi dito, your last pay later is approved. So check natin guys sa application kung na-approve na talaga at kung magkano yung credit limit na ibibigay sa atin ni Lazada. So ito guys, check natin Lazada pay later. So yun guys, activated na yung ating last pay later and napaka-generous ni Lazada kasi binigyan niya agad tayo ng 15,000 credit limit. So napakalaki nito guys kasi nung sa akin sa Shopee Pay Later, nung nag-apply ako sa kanila, 5K lang yung binigay nila sa akin na credit limit nung una. So, yun lang guys for today's video. Sana matutunan tayo sa tutorial na ito. At kung nagustuhan niyo yung video na ito, huwag niyo kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated kayo sa mga bago naming ilalabas na mga video. Salamat guys sa panonood. Ingat kayo.